Good day guys, so welcome back to my channel. So today, i-explain natin kung paano mo malalaman sa charging port pa lang. Ayan, meron tayong first and second MOSFET guys. So ito yung first MOSFET, ito yung second MOSFET. So ito yung current sensor natin. Yan. So nakasaksak siya sa power supply ko. Pero yung ampere niya yan, tingnan nyo, paiba-iba siya. Anong ibig sabihin yan? So, ibig sabihin yan, may problema yung board. Kasi hindi stable. Ayan o. So, paano mo malalaman kung shorted ba yung MOSFET o hindi? Kasi hindi ibig sabihin naglalabas siya ng yung current niya is 19 volts, di ba? Kailangan sa current sensor niya, ang makuha mo is same voltage, 19 volts din. Kung ano yung nasa power supply mo o yung nasa charger mo. So, kung i-check natin, ayan. Kung i-check natin, pero dapat malaman mo muna kung alin yung source, drain, at saka yung gate sa MOSFET. So, ito yung MOSFET natin. So, ito yung first MOSFET natin. So, lagay natin yung black probe sa ground. Ayan. So, ito yung first MOSFET natin. So, makuha tayo ng 19 volts. Ayan. Ayan yung 19 volts ha. So, yung first MOSFET natin, N-channel MOSFET yan. Kasi, yung apat na pin dito magkakadugtong. So, kapag yun, magkakadugtong yun, ibig sabihin, N-channel MOSFET po ang tinetester natin. So, check natin. Ayan, 19 volts, 19 volts, 19 volts. Ayan, yung apat na, ayan, 19 volts. Yung apat na pin na to is 19 volts ang input niya. So, yung apat na pin na to, kapag magkakadugtong, ibig sabihin, N-channel MOSFET po yan. So, dapat dito sa source niya, makakuha tayo ng 19 volts. So, check natin. Ito yung number 1 pin. So, check nyo, 18.95. So, yung pangalawa, 18.97. Yung source naman, magkakadugtong yung tatlong pin, di ba? Yan, 18.97. See, consider na 19 volts pa rin yan. Pero yung gate ang check mo dyan. Dapat ang gate, makakuha ka ng, kapag 19 volts yung input mo, makakuha ka dapat ng 25 volts sa gate. Check natin yung gate. O, check nyo yung gate. Ang gate is 18.97 din. Ayan, 18.97 yung gate. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, may problema yung first MOSFET. Bakit? Kailangan may makuha ka dito 19, kailangan makakuha ka ng 25 volts sa gate. Kaya dapat alam mo kung ano yung drain, source, at saka yung gate. So, makita nyo dito sa drain na to, yung first 4 pin na to magkakadugtong, may 19 volts po tayo, di ba? Ayan. Dito sa kabila, dito sa source, 18.98. Sa source, yung tatlong pin sa source magkakadugtong po dito, no? Yung dito sa gate, dapat may 25 volts ka. Ayan o, wala pong 25 volts. So, nakukuha niya is 18.99 or 19 volts din. So, hindi po good yun. So, usually, siyempre, kapag nakukuha ko ng 19 volts dito sa gate, so, ang ibibigay niya rin na gate dito is, bali itong pangalawa, yung gate niya is, eto. Ayan o, parehas ang output niya. Dahil yun kasi, itong first MOSFET, dadalhin niya yung supply dito sa second MOSFET. So, isipin mo, shorted din to. So, dalawa shorted. Hindi po yun. Dahil binigay niya dito is, yung gate niya dito is
shorted siya. So, ang ibibigay niya rin dito is shorted din yung MOSFET dito. So, para mas mapadali, kapag yung input mo is 19 volts, pumunta ka dito sa current sensor. Ito po yung current sensor niya. So, iba-iba po yan ha. Yung code niya, iba-iba. Pero ito yung current sensor niya, dapat makakuha ka ng 19 volts. Check nyo po. 18 volts lang ang nakukuha ng current sensor niya. So, dapat, kung ano yung input mo, yun din ang output mo. Halimbawa, dito, ito yung first MOSFET mo is 19 volts. Yung input mo ay yung output mo niyan sa current sensor is 19 volts dapat. So, kapag tinyak mo yung current sensor mo, mababa siya, hindi siya umabot ng 19 volts, may problema yung check mo yung first MOSFET. Kung good naman yung first MOSFET at sa second MOSFET siya nagbababa, so, yung second MOSFET ang may problema. So, ganun po ang pag-check ng first and second MOSFET sa power rail ng laptop. So, naintindihan nyo po. First MOSFET input, 19 volts tayo. Ngayon, pagdating dito sa second MOSFET at sa main power rail, ayan, bumaba siya, lalo na sa gate, check nyo po yung gate, bumaba siya, ibig sabihin shorted may shorted dito. So, dito sa board na to, ang shorted is ito. Yung first MOSFET natin. Kasi sa gate pa lang po ng first MOSFET natin, nakakakuha siya ng 18 volts. Dapat makakuha tayo dyan ng 25 volts. So, kung maintindihan nyo, para mapadali, yung sinabi ko nga po, dito sa drain, yan, 19 volts, dapat makakuha ka ng 19 volts sa current sensor. So, kung mababa siya sa 19 volts, magduda ka na may problema dito sa part ng MOSFET mo.